Mga katambay, mga kababayan, si Kamanong po dito po sa Tambayan, Makabayan, mga tambay. Nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat, saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayong lahat, mga kababayan. Umpisa na po natin, mga kababayan, komentuhan natin. Ito pong nangyari po at pahayag po at ng speaker, mga tambay, na tinatawag pong tambaluslos ng Vice President ay gumawa po ng pagpupulong o pinulong po ng speaker ang 100 congressman, mga tambay. Bakit po pinulong? Dahil kailangan daw po nilang ipanalo, lalong-lalo po ang 11 daw po ng kanilang alyansa. Kailangan daw po manalo sa Senado, mga tambay. Alam naman po natin ang dahilan, di po ba? Na kailangan po nilang mapabagsak sa impeachment sa Senado ang Vice President, mga katambay. Pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin ang sinabi po ng speaker na tinatawag na tambaluslos ng Vice President Sara Duterte. Isinagawa ang isang last-minute meeting sa 100 kongresista ni House Speaker Martin Romualdez. Kulang 2 linggo ito bago ang midterm election sa May 12. Nananawagan ang Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD President sa mga kapwa mambabatas na gawin ang lahat ng makakaya upang suportahan ang 11 senatorial bets ng alyansa para sa bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Noong nakalipas na linggo na magkaroon ng isang assembly ang Lakas CMD para rin sa kaparehong panawagan. We really need to put an extra effort for our Allianza candidates. As I've said in a number of our gatherings here, we have to vote straight Allianza. We really have to go that extra mile for them. Yan po, mga tambay. Natatakot na po yata ang tambaluslos, mga tambay. Baka po hindi manalo at talaga pong hindi mananalo na. Mga tambay, komento po ng inyong lingkod. Hindi na po mananalo, tatangkilikin ng taong bayan. Majority po ng taong bayan, mga tambay. Hindi na po tatangkilikin ang alyansa. Lalong-lalo po ang namumuno po sa ating bansa ay mga hudas po yata, mga traidor ng bayan. At napakarami pong issue ng korupsyon. Mismo ang Vice President po, mga tambay, ano sinasabi niya? Ang tambaluslos daw po, mga tambay, ay napakarami daw po nitong kinuha o kinurakot di umano na pera ng bayan. At kung ito man ay mapalitan at mawala sa Kamara bilang speaker, ay never na daw po nitong maibalik pa ang mga pera na isang damukal na issue, korupsyon sa kanya pong pamamahala bilang speaker ng Kamara. Ayon po yan sa ating Vice President, mga tambay. Dahil alam naman po ng Vice President, natuklasan niya po ang anomalya diyan po sa institusyon na yan, mga tambay, ang Kamara at Senado. At talagang siya raw kasi, mga tambay, di ba sabi ng Vice President, na idagdag lang po natin, hindi po kasi siya nasasapalan at natatapalan ng pera. Kaya nga po, ang tingin sa kanya ngayon ay kalaban dahil hindi po siya natatapalan ng salapi ayon sa Vice President, mga katambay. Kaya ito po, mga tambay, nakita nyo po, 100 na congressman, mga kaalyado niya po, pinulong po, mga tambay, para po dito sa talagang mahigpit na bilin ng speaker, mga tambay, na kailangan pong manalo ang alyansa. Nagdidelikado kasi sila, mga tambay. Delikado po. Pagka hindi po sila nanalo, lalo-lalo sa Senado, wala pong impeachment at mababaliktad po ang senaryo. Baka po mayroong ma-impeach. Hindi po ang Vice President ang ma-impeach, mga tambay. Kasi napakarami pong anomalyang maimbestigahan pag nakapasok po ang Duterte 10. Isang damukal na issue ng korupsyon na hindi po naiimbestigahan yung mga issue. Di po ba? Lalong-lalo po ang 2025 national budget, flood control, ginto, PhilHealth,
Di ba? Maharlika Investment Fund, GSIS, SSS, PDIC, at napakarami pang iba, mga tambay. Yung pondo po, lalo-lalo yung pondo dyan, na inahawakan po ng 2 tao, kontrolado daw po, ayon sa Vice President. Ang pera po ng bansa, mga kabayan, di po ba? Yung 241 billion daw po, ayon kay Congressman Ungab, yung naisingit nila dyan, 2025 national budget pa lang yan. Paano po yung 2023 national budget? Paano rin po yung 2024 national budget? Pumutok po na ganun ang nangyayari pagdating po sa Bicameral Conference Committee report. Nababago na po ang numero dahil nagkakaroon daw po na mga unprogram at mga priority. May mga priority daw po sila pagdating na saan po sa Bicameral Conference report, Committee report. Nakita nyo po. At natuklasan din po ng taong bayan na napakatagal ng panahon, mga tambay. Ang kanilang pondo ay walang public hearing po. Ang kanilang pondo at yung kanilang MOOE, di ba? Yung kanilang MOOE na mga extraordinary expenses ay liquidation by certification lang daw po, mga tambay. Unbelievable, mga katambay. Natuklasan po 'yan ng dating Pangulong Duterte at na Miss Sasa Sotrogandos, mga tambay. Kaya dito po, ilang araw na lang po, mga kababayan. Di ba? Halos wala na pong 2 linggo. Di po ba? Magkakaroon na po tayo ng halalan. Kaya po, gigil na po ito, mga tambay. Kasi po, nanganganib na po sila. Hindi po kasi nila makuha ang Mindanao at Bisaya. Napakalaki po. Napakalaking porsyento na ikaw ay mananalo pag nakuha mo ang puwersa ng Bisaya at Mindanao. Dahil pagdating po sa Luzon, ay hindi po sila nakakasiguro sa Luzon. Napakarami po sa Luzon na hindi po boboto rin sa kanila, di umano. Ang Luzon po, ilang porsyento lang po makukuha nila riyan, mga kababayan. Duterte pa rin po yan, mga kababayan. Hindi po lahat ng Ilocano ay boboto po sa kanila. Hindi po porket Ilocano ay sinasabing sila po ay loyalista na. Hindi po. Hindi po ganoon ang Ilocano. Ang mga Ilocano po ay matatalino. Alam po nila ang matinong presidente at hindi. Nag-iisip po ang mga Ilocano. Nakita po ng Ilocano ang pagkakaiba, ang difference. Yung paglilingkod ng dating Pangulong Duterte ng 6 na taon at paglilingkod po ngayon ng pamahalaan, lalong-lalo ng speaker. Anong klase po ang paglilingkod din ng speaker ngayon at ng presidente? Isang damokal na issue ng kaperahan, pamumulitika. At hindi katanggap-tanggap din ang ginawa nilang pamumulitika, demolition job sa dating Pangulong Duterte. Ang mga Pilipino po ay hindi makapili. Wala pong hudas sa Pilipino. Ang Pilipino po ay hindi naguhudas sa kapwa niya Pilipino para ibenta o para ipagkalulo sa mga banyaga. Hindi po ganyan, mga tambay. Mga hudas lang po ang gumagawa niyan. Di ba? Yung mga talagang sakim sa kapangyarihan. Di po ba? Yung mga hudas, yung panahon po ng Hapon, may mga bayong sa ulo. Yan. Talagang yan, magkakaroon po talaga yan dahil po sa pakinabang. Pero yung mga bayani natin, nagbuhis ng buhay, never po yan ipinagkalulo ang kapwa Pilipino. Yung may pusong makabayan, bayani. Pero pagka ikaw ay nagkalulo ng isang Pilipino, nahanay ka na ron sa may bayong sa ulo. Isa kang taksil, di ba? Isa kang makapili, isa kang hudas, di po ba? Traidor ng bayan. Kaya hindi po katanggap-tanggap sa mga Pilipino. Yung nag-iisip yung nag-iisip na Pilipino at yung Pilipino na matino na nakita ang diferensya ng pagpapatakbo ng gobyerno nung panahon ni dating Pangulong Duterte at sa panahon po natin ngayon, napakalaki po ng pagbabago.
at napakalaki po ng diferensya sa paglilingkod at sa pag-shoulder po ng problema at lalong-lalo po sa paghawak ng kaperahan. Ibang-iba po. Napakalaki ng diferensya. Pero ngayon, talagang ang nilalapitan na lang po. Hindi na po taong bayan ang kinakausap ng isang tinatawag na tambaluslos ng Vice President. Mga politiko na po, sa mga politiko na po, kumukuha ng puwersa ang isa pong tambaluslos, mga tamay. Hindi po siya sa taong bayan kumukuha at humihingi, nakikiusap para sabihin ng alyansa ay napakagaling. Napakaraming ginawa ng alyansa sa bansa. Kahanga-hanga, naresolba lahat ng alyansa ng mga dating congressman, mga dating senador na tumatakbo ngayon. Nalutas ng 3 taon at ang mga pangako ay naibigay ng binagoong ang Pilipinas. Mga kababayan. Kaya po, nakita po natin kung paano po sila kamuhian ng mga Pilipino sa mga probinsya, lalo-lalo po sa Mindanao at Bisaya. Di po ba? Halos po lahat ng pinupuntahan nila dyan ay nahandun po yung pagkadismaya, yung kalungkutan, yung galit, di ba? Sa administrasyon po natin ngayon. Dahil lalong-lalo nga yung lagi ko sinasabi, yung ginawa nila sa dating Pangulo Duterte, yung isang pinakamagaling na Pangulo ng bansa, ipinatapon mo. Napakagaling na naglingkod. Lumaban sa mga terorista, lumaban sa mga drug lord. Gustong baguhin, lalong-lalo magbalik loob ang mga adiktus. Lumaban sa mga kriminal. Di po ba? Pero nagkaroon tayo ng Pangulo. Baliktad ang pananaw sa buhay, mga tambay. Ibang-iba po. Kaya po, dyan po nadismaya at nagalit ang taong bayan. Lalong-lalo sa ginawa nila sa dating Pangulong Duterte. Kaya ito nga po yung panahon. Ito na, dito na po, ilalabas ng mga Pilipino, lalong-lalo ng mga botanteng Pilipino, ang galit at pagkadismaya nila sa binagoongang Pilipinas. Lalong-lalo na po dito sa magpinsan. Diyan po gigil na gigil ang mga botante, ang mga OFW, yung mga matitino, yung matitino mag-isip. Hindi po kasama dyan. Nagigil na gigil sa kanila ang mga adiktus, mga korap na mga politiko. Di ba? Mga drug lord, mga oligarko ng mga kapitalista. Hindi nila magugustuhan yan na makapasok ang Duterte 10. Di po ba? Kaya po mga kababayan, yung nangyayari po na ito ng 3 taon, wag na po tayong magpabudol muli. Wag po. Kung sinisilaw man tayo sa pera, dahil pera natin yan. Napakarami pong issue ng pera sa kanila ngayon. Yung impeachment na ginawa nila sa Vice President sa Kamara, napakarami pong congressman dyan na ang kanilang mga opisina, ang kanilang mga upuan ay nagkaroon daw po ng limpak na salapi. Pumirma ka lang daw po di umano sa impeachment sa Kongreso, itong mga congressman representative na ito. Di ba? At never magpanalo yan. Never magpanalo yung mga congressman na yan. Makakapagpanalo ka ba niyan? 100 boto, mga kabayan. At yung mga congressman na yan, yung kasama po niya sa pagmi-meeting na yan, yung pinulong na yan ng tambaluslos na tinatawag ng Vice President, hindi rin po nakakasiguro yan na makakabalik po yung mga congressman na yan. Dahil markado po yan. Markado na sa taong bayan. Yung ginawa po nila serbisyo sa kanilang mga distrito, markado na sila. Walang ginawa ng 3 taon, puro pamumulitika. Pagpapabagsak sa mga Duterte. Hindi na po tanga at bobo. Gago ang mga Pilipino ngayon. Meron na pong social media na ilalahad na po ngayon at kitang-kita na po ng taong bayan na nangyayari at pagpapatakbo. Lalo-lalo sa institusyon ng Kongreso. Nakita ng taong bayan ang pera kung saan, kung paano, kung saan nila dinadala at kung paano nauubos. Kaya nga, wala tayong nakita na pinagmamalaki nila ng build better more.
Nasaan ang better more? 3 taon na. 5,500 flood control. May anomalya pa. Di umano. Grabe. Di mo ba? Ngayon naman, mangangako na naman sila. Mga proyekto na naman. 3 taon nang nasayang. Puro korupsyon ang issue sa pamumulitika. Ngayon, babanat ka ng mga proyekto. Sisilawin mo ang taong bayan sa ayuda. Ayuda Nation. 20 pesos na bigas. Biglang lumabas dahil halalan. Bagsak ang approval at trust rating ng magpinsan. Lumabas ang 20 pesos na kilo ng bigas. Unbelievable. Di po ba? At isang damukal na pera ang kailangan dyan. Magbenta ka ng bigas. Mahal ang bili sa palay. Kaya pera na naman ng taxpayer ang kailangan dyan. Mga kababayan, dahil yan ay lumabas lang para saan? Ang sinasabi ng COMELEC, ano sabi ng COMELEC? Na may issue rin po ng dayaan daw po, di umano, ang COMELEC. Mismong COMELEC, ano sabi? Parte yan pag pinagtuloy-tuloy nyo sa panahon ng kampanya o pamumulitika o panahon ng halalan. Vote buying. Di po ba? Kaya magpakatalino na po tayo mga kababayan. Hindi po natin kailangan ng isang tambaluslos. Nakita ng Vice President ang tinrabaho ng tambaluslos na tinatawag niya. Kitang-kita na kanyang 2 mata kung paano nila lapastanganin ang ating tax, ang ating pera, kabangyaman. Kaya nga daw po sila nagsisilaki. Ubod na sila ng laki. Dahil sa pera daw po ng bayan, ayon mismo sa Vice President. Di po ba? Kaya nga po, lagi pong sinasabi ng Vice President, lagi niya sinasabi, kahit mawala na sila sa posisyon, kahit itong 2 na ito at lalong-lalo raw po ang speaker, mawala man daw po yan sa pagiging speaker, never na nilang maibalik ang pera natin. Na pagparti-partihan na daw po di umano ang pera ni Juan de la Cruz. Ganyan. Gusto po ba nating magpatuloy na naman sila? Maging buhay-hari na naman? At isang damukal na naman ang gagawin nila sa Bicameral Committee report? Ganun po ba sa BICAM? Magugustuhan na naman natin pag sila'y nakabalik. 3 taon. 3 taon na national budget na sila ang hahawak. Unbelievable. Maawa naman kayo sa pera natin, mga kababayan. Huwag kayong magpasilaw. Huwag tayong magmukhang pera. Huwag tayong magpabili. Huwag natin ipagbili ang ating karapatan, ang ating dignidad. Sa pera din mismo natin ang binabayad sa atin. Hindi naman nila pera. Di po ba? Kung meron po mag-attempt, mga kababayan, may mag-attempt po, katulad po nito. Talagang gigil na po sila dahil na talagang sa tingin po nila ay hindi po talaga sila mananalo. Kaya po sila worried na. Talagang ang kanilang mga puwet ay hindi na po mapakali ang mga puwet nila. Dahil po sa galit ng Pilipino, sa galit ng mga botante nating kababayan, majority, ay talagang isinusukan na po silang lahat. Lalong-lalo na mga pumirma sa impeachment ng Vice President. At yung sinasabi natin ginawa nilang kidnapping. Yan ang lumabas sa report sa pag-iimbestiga ng Senado. Kidnapping sa dating Pangulong Duterte. Sino po ang nanguna dyan? Magkakasabwat po lahat yan. Magkakasabwat po. Hindi po mangyayari yan kung walang plano sila. Hindi nila pinagplanuhan. Matagal po nilang pinagplanuhan yan, di umano. Di po ba? Talagang lahat po ay scripted lahat ang gagawin. Planado yata, mga kababayan. Kaya po, ang gagawin po natin, i-abolish na po silang lahat. Katulad po nitong 100 na kanyang kamiting at mas marami pa yan. Mahigit 200 po ang pumirma sa impeachment, mga tamay. Kilala po natin yan. Kaya po ang gagawin lang po natin,
black voting. Black voting po. Lahat po ng pambato sa Congress, sa House of Representatives, sa ating pong sample ballot o yung ating balota, mga tamay, makikita po natin dyan. Sa iboboto natin, hanapin po natin ang PDP laban lineup. Nahandyan po, kompleto po yan, mga senador, mga congressman na PDP laban sa ating mga distrito, mga kababayan. At syempre po, huwag po natin tangkilikin, mga kababayan, alin, ang party list po ng tambaluslos na sinasabi ng Vice President. Huwag din po natin tangkilikin yan. Yung kanila pong tingog party list ng isang tambaluslos daw po ayon sa Vice President na ginagamit po yung party list na yan para lagyan daw po ng pera ng taong bayan. Diyan nilalagay daw po ang malalaking pera, budget natin sa mga party list ayon sa Vice President. Iwasan po natin yan, mga tambay. Yung mga party list na yan, kasama pa ang Bicol party list ni Saldico. Iwasan po natin yan. Kabataan party list, Anak Pawis, Abang Lingkod ni Paduano, yung Bayan Muna, yung Kabag party list, yung Gabriela, yung Agab party list, iwasan din po yan. Yung ACT Teacher party list, mga katambay. At yung Laila de Lima, mga katambay, naku po, iwasan po natin yan. Yung Liberal party list ni de Lima, mga kababayan, naku po. At yung mga kababayan din po natin sa Caloocan, wag niyo pong tangkilikin ang tinatawag na asong ulol. Asong ulol daw po, di umano, sa Caloocan, may tumatakbong mayor. Wag niyo pong tangkilikin yan. Mga kababayan, hindi po natin nakitaan yan ng tunay na paglilingkod at never natin nakita naging makabayan po yan. Pumapabor po sa taong bayan. Sila po ay pumapabor unang-una sa kanilang mga sarili, sa mga oligarko yata. Pangmayaman lang po. Karamihan po ngayon ng nakita natin sa 19 Congress ay mga politiko po ng para lang sa kanila sarili at pangmayaman po yata, mga kabayan. Hindi po para sa masa, hindi po sa mga middle class, at lalong-lalo po sa hindi sa mga pangmahirap. Dahil ang mahirap po, ano po ang solusyon nila sa atin? Ayuda. Ayuda. Hindi po ba? Kaya po, mga kabayan, black voting po. Black voting. Yan po ang ating pangontra dyan. Lalong-lalo po. Dahil nga gustong-gusto na nila. Dahil tapos na po ang impeachment nila sa House of Representatives. Senado na lang po ang iniintay nila. Kaya po gustong-gusto nila makapasok ang kanilang alyansa. Dahil po planado na po nilang lahat na matanggal at ma-impeach di umano ang Vice President. Matagal na po nilang pinagpaplanuhan po yan, mga kababayan. Kaya po, pag-uubrahin po ba natin, papayag po ba tayo, mga kababayan, na itong mga tao na ito na walang ginawa sa atin ng 3 taon, puro pamumulitika, issue ng korupsyon, ngayon haya na naman. Walang tinutukan niya kundi pamilya Duterte, lalo-lalo ngayon ang Vice President, dahil nga po sa pagiging greedy po yata nila, ganid, swapang yata nila sa kapangyarihan. Di po ba? Hindi po natin kailangan ng mga ganyang klaseng tao at politiko sa ating bansa. Kaya po, mga kabayan, magkaisa po tayo. 2 linggo na lang po. Kulang 2 linggo na lang po. Mga kabayan, botohan na po sa ating bansa. Black voting po tayo. Black voting po. Solid po. Straight po tayo. Para mahirapan po silang dayain tayo. Napakahirap po kasing dayain ang black voting. Mga kabayan, diretso po, straight. Yung ating Duterte 10, straight po yan. Na nga hindi po sila magkaroon ng chance na tayo dayain. At yung black voting din po natin, yung ating mga congressman, para po mabago na po ang imahe niyan at magkaroon na po ng fair justice at fair investigation sa lahat ng issue ng korupsyon sa ating bansa. Kailangan po natin yung mga tambay. Kaya po takot na po yan. Nakita nyo po, nasa mata ng isang tambaluslos na tinatawag ng Vice President. Yung takot. Takot po kasi sila eh.
Kasi po, pag nakapasok po ang Duterte 10, dyan po sila malilintikan. Kaya takot na takot po sila. Dahil po, alam naman po natin kung saan nagsisimula ang investigasyon ng isang impeachment. Nasa kamera po nag-umpisa yan at Senado. Kaya po kung dyan makakapasok ang Duterte lineup natin, solid Duterte 10, dyan po magkakaroon po. At dyan po ang kinatatakutan nila, lalo-lalo ng presidente at ni Tambaluslos. Pagka natanggal at na-impeach ang Pangulo, patay silang bata sila. Tapos ang maliligayang araw nila. Kaya bantayan din po natin ang COMELEC. Napaka-importante po na tayo po ay magmasid. Lalo-lalo po yung sinasabi ni Atty. Respicio. Hanggat maaari, ipaglaban natin sa COMELEC. Lalong-lalo po yung ating mga watcher, yung ating mga itatalaga dyan, na ipaglaban po natin na po ang ating po mga machine o mga PCOS machine o mga machine na gagamitin sa botohan, hanggat maaari, hindi daw po nakakunik sa internet. Walang internet habang nagbobotohan. Hindi nakakonekta sa internet para daw po maiwasan din kahit papaano ang dayaan di umano, mga kababayan. At alam na naman po yan. Alam na po yan nila Atty. Glenn Chong. At nahandyan po at tutulong din po ang Vice President na i-monitor po ang opisina ng Vice President ay tutulong po mag-monitor. At nahandyan din po sila Atty. Glenn Chong na tutulong po na mag-monitor po sa kilos at galaw po ng COMELEC. At sama rin po natin sa mga panalangin at dalangin na wag po sanang mangyari at maganap ang sinasabi po na baka magkaroon ng malawakan dayaan sa darating na halalan. Wag po sana. Isama po natin sa dasal at panalangin. Kaya po mga kabayan, sana po mangyari ang mga gusto po natin mangyari, na hindi na po natin makita ang mga congressman na ito na hinihinga ng tulong ng isang Tambaluslos na kailangan daw po nila isolid po ang alyansa. Pero tayo naman, iso-solid din naman natin sila. Tayo po ay marunong din po tayo mag-solid. Kaya nga lang, solid po sila saan? Sa inidoro. Solid para sila sa inidoro. Solid. So, solid po natin sila. Basta tayo, mga kabayan, black voting po tayo. Black voting. Kung gusto po natin mabago pa ang ating bansa, mabago pa ang ginagawa nila sa ating pera, kung paano po nila hawakan at budgetin, mga katambay, para sa pagbabago po at para po sa malawak ang investigasyon na parehas na imbestiga. Walang kinikilingan. Kailangan po natin ng Duterte team. Solid po tayo, black voting sa Kongreso at sa Senado, mga kababayan. Yan po mga tambay, maraming salamat po. Shoutout po tayo sa mga nagbibigay po ng konting tulong po sa inyong lingkod, biyaya. Maraming salamat po sa mga tulong at biyaya po sa inyong lingkod. Thank you po Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan Valley, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobelin Watanabe ng Japan, ako si Pilam. Maraming salamat po sa mga biyaya pong pinagkakalob. At shoutout din po sa ating mga subscribers. Maraming salamat po mga kababayan natin sa mga ating mga subscribers. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat po kayo. Maingatan po sana kayo at tayong lahat maingatan po. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout po. At shoutout din po sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan po ng ating bansa. Mga kababayan ko, ingat po tayo. Mag-ingat po tayo sa hirap po ngayon ng sitwasyon ng ating buhay. At syempre po, napakahirap pa ng pinagdadaanan natin. Nakasama pa natin ulit ang isang damukan ng mga adiktos. At nahandyan pa mga rebelde at mga kriminal. Mga kababayan, ingat po tayo. At syempre po, shoutout din po sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan ng mundo ng mga Pilipino, may OFW. Mabuhay po kayo mga bagong bayani. Maraming salamat po sa inyo po, sa suporta po. Ingat po mga kababayan ko na mga OFW. Mabuhay po kayo.
Siyempre po, thank you po sa gusto po ng ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Siyempre po, yung dasal at panalangin po, isama po natin sa panalangin at dasal na maingatan po ang Vice President, ang dating Pangulong Duterte, lalong-lalo po ang ating dating Pangulong Duterte, ang kanyang kalusugan, lakas, at maduktungan po sana ng mahabang buhay at makabalik pa po sa lalong mabilis sa ating bansa. Isama po natin sa ating mga dasal at panalangin, mga kababayan. Lalong-lalo po ngayon, napakarami pong kalaban ng Vice President. Napakarami po nagpapabagsak sa kanya. Sana po'y maingatan po siya, mga kababayan. Maraming salamat po sa muli. Sa muli po, thank you po, mga kababayan. At sinasabi po natin, black voting po. Black voting. Solid PDP. Laban po tayo. Paalam. Bye-bye.